Nako, mga kababayan, magugulat kayo. Kung Benny Abante, bumaliktad na. Papanig na kay Sara Duterte. Iiwan na si BBM. Hala ka, totoo kaya ito mga kababayan? Sapagkat bungad pa lang sabi niya, new impeachment bid versus Sara Duterte faces weak support in the Congress. Hala ka mga kababayan. Babaliktad na ang mga congressman. Totoo kaya ito? Tila mas gusto nilang i-impeach si BBM. Hala ka. Binaliktad na ang lamesa. Hala ka. Grabe, nakakagulat ito mga kababayan. Mukhang tumataas ang balahibo ko. Palasyo na taranta. Hala ka, totoo kaya ito mga kababayan? Totoo kaya na natataranta na ang grupo ni BBM dito? Kasi ang Kongreso mahina ang suporta sa impeachment bid ni Sara Duterte. Mahina ang suporta. Hala ka. Grabe na ito mga kababayan ko. Pakinggan po natin ang pasabog ni Kong Abante. Bakit niya nasabi ito? Di ba number 1 na promotor ito ng impeachment? Na laging bukang bibig, kada oras, kada minuto, kada segundo, impeachment versus Sara Duterte. Yung 215 na kongreso or congressman, pumirma, may bayad pa. Di ba bali-balita allegedly, 20 million ang kada pirma. Pero ngayon, wala yatang bayad. Mga kababayan, ito po. Pakinggan po natin mismo kay Kong Benny Abante. Bakit niya nasabi na mahina ang suporta ng bagong impeachment laban kay Sara Duterte dito sa Kongreso? Mukhang nanghihina. Walang bayad. Walang budget. Ito po. Hapon po, Kong Benny. Kong Benny. Magandang hapon po. Opo. Magandang hapon sa inyo. Happy New Year uli. Happy New Year. Kong Ben. Kong Ben. Yun, kasi close tayo eh. Kong. Ayan. Oo. Sige. Ayun, akala namin nag-close yung linya eh. Viber to, no? Viber. Ayan. Oo. Sige. Ayan, Kong Benny. Benny ang Yes, Benny, sir. Ben Yes, ka, ma'am. Benny ako. Maan makapagal. Ito nga ay sinasabi nga malapit na, no? Yung matapos yung 1-year bar Bar rule rule, sa February yan. Feb 6 yata, Feb parang 6. ganon. Ano po yung pinaghahandaan na po ba ito sa Kamara? Actually, wala akong alam dyan, Maan eh. I mean, ang alam ko dyan, yung Makabayan Bloc will be the one to file the impeachment. Sila magpa-file ng impeachment. And sinasabi ko din sa mga kasamahan ko, mukhang wala silang masyadong excitement to support. Yun ang alam ko. Oo. Ay, Kaya, so, I don't know, kung Makabayan Bloc yan, maaaring mga anim sila. Pero nakikita ko naman na walang masyadong excitement ng mga administration congressman to support the impeachment. So paano ho 'yun? Kung hindi suportado ng mga kongresista, paano magiging kapalaran nun na Kong Benny? Magiging baliwala. The thing is, ang sinasabi ng mga congressman natin, magiging baliwala rin sa Senado. Ibig sabihin, more senators will not support the impeachment so, proceeding. ibig sabihin, wala na bang pag-asa na mahabol natin? Alam mo, ano yan yung bang, sabi ko nga we will just cross the bridge and we get there, no? Yung lagi sinasabi nila. Parang nalulungkot yung mga media, ano? Mga kababayan, tila wala bang way para mahabol natin? Aba, gusto talaga nilang ma-impeach itong si Sara Duterte, mga medyang ito. Kita niyo naman, parang mahina talaga, hindi matunog.
Pero yung isa, si BBM, pinag-uusapan na. Mga kababayan ko. Pero kay Sara, mahina ang suporta. Bakit kaya? Mga kababayan. Tila, di ba nung nakaraan allegedly, 20 million ang bayad kada pirma? Yun yung bali-balita ha, mga kababayan ha. Yan po yung mga sumabog na balita na kaya mainit noon, mainit-init ang 20 million na nasa kamay na ibinigay o suhol sa mga congressman. Totoo kaya ito, mga kababayan? Yan po ay sabi-sabi lang ha. Yan po ay hindi ko opinyon. Yan po ang sabi-sabi nila. Allegedly, binayaran sila para pumirma sa impeachment itong 200 plus na congressman ito. Pero ngayon, tila mahina. Bakit kaya? Tila walang tulak? Walang panulak? Diba sabi tinapay? Parang hirap lunukin pag walang panulak, di ba? Siyempre, kasi muna. Mga kababayan, tuloy natin. Natatawa ako tila malungkot si Benny. Tila mahina itong sinusulong na bagong bid na impeachment. Walang panulak. Mga kababayan ko, walang panulak, tuloy natin, But at this point in time, wala akong nakikitang talagang massive support for the impeachment right now. Pero kung I don't know when we get back to the Congress session, palagay ko mga 2 weeks from now, kung merong talagang magkakaroon talaga ng support. kasi Pero at this point in time, hindi pa pero kung ang magiging basihan is bakit tinatabangan yung mga kasama niyo diyan sa Kongreso, yung naging kapalaran ng impeachment sa panahon ni dating Senate President Chis Escudero, iba na ngayon ang di ba? Iba na ngayon ang liderato? Maaari, iba na ang liderato, pero still, meron pa ring mga May doubt pa rin. supporter si Vice President Sara that will go against the impeachment. Okay. So, sabi ng mga ibang nakausap ko, anong mangyayari sa atin yan? We will just be, it's only an exercise of futility. Pag tinuloy natin yan, wala rin maaari mangyari. Pero in the next 2 weeks, makikita po natin kung ano magiging kapasyahan ng mga marami natin mga congressman tungkol dyan. O, Kong Ben, so malilinawan in the next weeks, no? Kung Yes. oo. Pero yun nga kasi parang ngayon pa lang ay yun nga yung pakiramdam na walang pag-asa. Pero hindi ba okay na mas kumbaga i-try pa din? Lalo't may support ng Oo. public. Oo. Oo, malaki yung support ng public diyan. Kasi hindi naman Kita nyo, mga kababayan, sinasabi ng mga ito, malakas daw ang support ng public. Naniniwala ba kayo, mga kababayan, na gusto ng taong bayan na si Sara Duterte ay ma-impeach? Sino kaya mas gusto? Si BBM ang ma-impeach o si Sara? Magkomento kayo. O, check natin. Bibilangin ko sino ang mag-yes or mag-no. O, i-ano nyo, sino gusto nyo? Si BBM o si Sara ang ma-impeach? I-comment nyo sa baba. Di ba parang malungkot yung mga media ngayon? Kasi nga naman, napaka-bias naman kasi. Imbes na habulin nyo itong mga trilyones na ninakaw dito sa flood control, anong ginagawa nyo? Kongreso. Yung pangako ni BBM na ipapakulong nasaan? Nung December 15, December 25, yung December 31 nasaan na? Ngayon, nagsibaliktaran yung mga pinakulong nyo. Ngayon, yung mga Alcantara, sila Diskaya, parang anuin na. Diba? Pero bali-balita, nagbaliktaran yung iba. Mape-perjury na lang yung kaso nila. Sinong dapat habulin itong 1.7 million? Magkano yung inaano nila kay Sara?
125 million? Tapos kontra sa trilyones? Oh, sinong gusto nyo i-impeach dito? Kung gusto nyo talagang big fish, o kayo mga congressman, baka natauhan na kayo. Si Kong Benny Abante, nalulungkot. Tila nanlulupaypay na hindi niya makita yung malakas na buhos ng suporta ng Kongreso dito sa impeachment ni Sara. Parang mas malakas kay BBM, Parang mas viral pagka kay BBM. Sa tingin nyo mga kababayan ko, mag-comment kayo. Namatay yung Hindi naman namatay kung Benny, di ba yung Yung... We will see dahil meron yata silang one of the evidences that they will file. Kasama yung testimony ni Madriaga. Adriaga. Kasi nga hindi Oo. naman na-absuelto dun sa... Oo, hindi naman absuelto, di ba? Dahil hindi nga medyo nagtuloy-tuloy. medyo matindi ang testimony ni Madriaga. Oo. Medyo matindi yun eh. Kaya palagay ko, makikita rin ng ating mga kapwa congressman yan. Ako, I'm thinking kung anong magiging stand ko tungkol diyan. I really would like ako personally speaking kung talagang merong overwhelming evidence to warrant the case, why not? Hindi naman tinatabangan ng interes ang Congress kay Madriaga. Work is Mga kababayan, naniniwala ba kayo kay Madriaga? Isa rin itong sinungaling. Nagpapakilala pa ito na miyembro ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Pero, ito ay matagal na pong tiwalag, mga kababayan. Pag tiwalag ka na, hindi ka na masiglang kaanib. Ikaw ay gumagawa ng kalokohan. Kaya natitiwalaging ang isang miyembro ng Iglesia ni Cristo. Hindi ito lumalakad ayon sa katwiran at doktrina na pinapalakad sa loob. Mga kababayan, paano masasabi na masigla kang kaanib, nakakulong ka? Gagamitin mo pa ang Iglesia ni Cristo para maging credible ang iyong mga testimonya. Malabo yun. Sinagot na yun ni Marcoleta, mga kababayan. Hindi ko na uulitin yan. Mga kababayan, naniniwala ba kayo kay Madriaga? Pati dito sa pari na pumupulburon ng 17 years na umamin sa Senado? O bakit galit kay Sara Duterte at kay PRRD? Kasi gumagamit. Ganyan po katindi. Ay, naku po mga kababayan ko. Save the Philippines from the crocodile. Di ba mga kababayan? Tuloy pa natin. Ba't na malungkot yung mga media ngayon? At tila ayaw nilang hindi matuloy. Gusto nila matuloy. Halaka. Hindi naman. Sa amin, ako, personally speaking, I think yung testimony ni Madriaga is quite strong. Pero Quite strong. posible bang magbukas kayo ng house inquiry dito sa mga aligasyon ni Madriaga? Anong komite papatak Oo. kung sakasakali? Maaari, it might be, that will, hindi ko alam if that will fall under the good government or public order. Oo. Sa tingin niyo po, harap na kaya ang pangalawang pangulo? Kasi naalala ko nun, dismayado rin kayo nun dahil nga ilang beses nang tumatakbo yung Committee on Good Government and Public Accountability at hindi siya uma-attend. Ikaw wala kang kasawa-sawa. Ako, sa palagay ko, I don't think that the Vice President will face the hearing. Mga kababayan, ba't kaya itong si Kong Benny Abante tahimik sa flood control? Di ba contractor din ito? Na pag nakita nyo po sa Cabral Files, napakarami nito, mga kababayan. Billion po itong napunta kay Kong Benny Abante na pinanalo ni Garcia. Mga kababayan, bakit tahimik ito sa flood control? Kasi nga, isa rin siya sa nasa listahan. Sa tingin nyo mga kababayan, malinis ba itong si Abante? Nagtatanong lang po tayo. Bakit napaka-vocal nito sa impeachment ni Sara Duterte?
Ito yung big time na naka-bold pa sa Alam niyo naka-letter, naka-block yung pangalan niya sa malalaking mga nakakuha ng insersyon na budget ng kanyang distrito diyan sa Manila. Ano lang yung project niya? Yung mga cat's eye na pupundi-pundi na. Halaka. Yan yung sabi ng mga komento ha, hindi sa akin ha. Yan po yung mga sinasabi ng komento. Kung Benny, ang laki ng pera mo. Diyan sa blood control, kay Cabral Files, halaka. Tuloy natin. Oo, palagay ko hindi na siya pupunta yan. Nawala She does not actually respect the mandate of Congress. Oo. Nawala tuloy yung yun ang sinasabi niya problema na ron. di ba, Kong Benny? Gusto niya bloody. Oo. Wala namang ni patak ni gamugong patak ng dugo, wala tayong nakita. Wala. Pambira. Ba't naman gusto niya maging bloody pambira Hindi, di ba sabi niya? Yeah, sinabi niya, oo. Oo. I do not even know the meaning of sinabi niyang bloody. Oo nga eh. O, kita nyo, mga kababayan, yung mga media halatang bias. Di ba dapat pag media hindi bias? Pero ba't sa kanila? At parang pinangangalandakan nila na pabor sila sa impeachment. Di ba mga kababayan? Kayo maghusga sa mga medyang ito. Nako po mga kababayan. Ano sinasabi ng mga komento dito? Ito po. Ayun o. Habulin ng flood control. Billions. Ang nawala trilyon nga. Unahin nyo. Usigin si si Tambaluslos aray ko. Sabi ni ni Dahan de Castro. Bakit hindi interesado si Abante at ibang congressman? Walang pera. O, yan sinasabi ko. Walang panulak. Titibay ng muka ng mga congressman na ito. Walang panulak. Malaki support ng bayan kamo. O, tignan nyo mga kababayan. Nababaliw ka na ma'am? Patungin ka muna. Patingin ka muna. Kahit pa gawin nyo paninira sa atong bayan, walang ginagawa. Labas at labas din ang totoo. COA nga nagsasabi kompleto ang inosente. Isinumiti ni OBP. Walang makitang discrepancy. Bakit pilit nyong pinipilitan ng ganyang bagay kasi hindi nakakakorap yung mga kasamahan nyo sa Kongres, no? Halatang NPA din to. Diba? Sabi ko. The failure to make Sara accountable is our people's defeat in their campaign against corruption. Ang mga tangalista ito. Tawa kayo dyan, sunod kayo, sige lang. Pagtawanan nyo si Sara, iiyak kayo, susunod kayo. Halaka. Tindi, Saan tayo mapunta? Kung Benny. Oo nga. Kasi the thing is, na-overwhelm kasi ito ng mga corruption on the flood control project. Yun ang problema. So yung binabalita mo sa amin, parang tantamount to saying na wala tayong aasang impeachment this year, ganun ba? Kasi while we would like to actually tinan natin maigi kung anong mga ebidensya laban sa Vice President. So, ang ebidensya lang would be the 128 million o billion. Pero bakit pinabayaan natin yung flood control projects na bilyon-bilyong ang halaga? Ilang mga Yun ang problema dyan. ilang mga congressman na yung naringgan mo o nakita mo ng parang tinatabangan dyan? May mga ilan na I mean, kasi alam mo, the thing is, alam mo naman ang Congress ngayon, they work through the leadership to the political parties, no? At makikita mo naman kung walang masyadong support sa political parties, you would know that the congressman that belong to political parties would not in any way support it. Painumin nyo kaya yung mga yan ng pinigang ng aligatong. Alright. Baka sakaling ganahan.
O yan mga kababayan, tinatabangan yung mga congressman kasi nga walang panulak. Hindi gaya nung una, 20 million po kada pirma. Yan po ang balibalita noon. Yan po ang, kung hindi ako nagkakamali, yan po yung mga pinasabog ni Marcoleta. O itong mga congressman na ito, kaya malamig sila kasi walang panulak. Di yung tinapay, galyetas. Walang panulak na masarap na palamig. Mga kababayan ko, yan lamang po ang ating bahagi. I-like, i-share nyo po ang video ito. Okay po? Isang like, isang share. Maganda na po sa akin yan. At sana po i-comment nyo kung taga saan po kayo. Ito po yung mga nagpapa-shoutout to. Check lang natin kahit papaano mag-shoutout tayo. Ito po si Jenaline Kuntapay, yan. Flowing Blaze. Freddy Tugal, ayan. Okay po, yan po yung mga nagpapabati. Salamat po sa inyong lahat. Sana po 2028 na. Para magkaalamanan. May nanginginig na. Ala ka. Lalong-lalo na yung nagpakulong kay Tatay Digong, nagpadakip sa ICC. Ala ka! Mga kababayan, the time of reckoning. Ilang tulog na lang ito. Okay po, ako si The Wonders Philippines. For transparency, for a better democracy. Mabuhay po.